Ito ang Buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang 17 kabanata ng Gawa. Basahin natin. Nangaral si Pablo sa Tesalonika. Dumaan sila sa Amphipolis at sa Apollonia hanggang sa nakarating sila sa Tesalonika. May sambahan ng mga Hudyo roon. At ayon sa nakagawian ni Pablo, pumasok siya sa sambahan. At sa loob ng 3 araw ng pamamahinga, nakipagdiskusyon siya sa mga tao roon. Ginamit niya ang kasulatan para patunayan sa kanila na ang Kristo ay kinakailangang magtiis at muling mabuhay. Sinabi ni Pablo, "Itong si Jesus na aking ipinapahayag sa inyo ay ang Kristo." Ang iba sa kanila'y naniwala at sumama kina Pablo at Silas. Marami ring mga Griego na sumasamba sa Diyos at mga kilalang babae ang sumama sa kanila. Katulad ng ating napag-usapan nung nakaraan, sa tuwing may mga Hudyo sa mga kinakausap ni Pablo, palagi niyang ginagamit ang kasulatan para patunayan na si Jesus nga ang Mesayas. Si Jesus ang kasatuparan ng napakaraming propesiyang nakasaad sa lumang tipan. Ito malamang ang naging kaugalian ni Pablo para mas maintindihan nila ang mga pangyayari sa Jerusalem at mas maintindihan nila ang magandang balita. Napansin ko lang na ang mga Hudyo ay kumalat na pala sa mundo noong mga panahong yon at sa kanilang dami, nakapagpatayo na sila ng mga sinagoga o bahay-sambahan na siya namang ginagamit ni Pablo bilang punong pulungan para maipamahagi ang magandang balita. Tingnan ulit natin ang mapa upang mas makita natin ang kanilang paglalakbay. Sundan natin ang asul na linya. Mula sa Neapolis, binaybay ni Pablo at Silas sa mga bayan ng Amphipolis at Apollonia. Pagkatapos nito, tumuloy sila sa bayan ng Tesalonika. Basahin natin. Pero nainggit ang mga Hudyo kina Pablo at Silas, kaya tinipon nila ang mga basagulerong tambay sa kanto. At nang marami na silang natipon, nagsimula silang manggulo sa buong lungsod. Nilusob nila ang bahay ni Jason sa paghahanap kina Pablo at Silas para iharap sila sa mga tao. Pero nang hindi nila makita sina Pablo at Silas, hinuli nila si Jason at ang iba pang mga mananampalataya. Kinaladkad nila ang mga ito papunta sa mga opisyal ng lungsod at sumigaw sila. Ang mga taong ito'y nagdadala ng gulo kahit saan sila pumunta dahil sa kanilang itinuturo. At ngayon, narito na sila sa ating lungsod. Pinatuloy ni Jason sina Pablo at Silas sa kanilang bahay. Silang lahat ay kumakalaban sa mga kautusan ng emperador dahil sinasabi nilang may iba pang hari na ang pangalan ay Jesus. Nang marinig yun ng mga tao at ng mga opisyal, nagkagulo sila. Bago nila pinakawalan si Jason at ang kanyang mga kasama, pinagpiyansa muna sila. Mula lamang sa inggit na nadarama ng mga Hudyo kina Pablo at Silas, nauwi ito sa pag-uusig. Kapatid, marami ang kaaway ng kaharian ng Diyos. Di mo ba napapansin, kapatid, na sa tuwing marami ang sumasampalataya sa lugar na pinupuntahan at pinagtuturuan ni Pablo, kasunod palagi ang pag-uusig. At mapipilitan ang mga tagasunod na iwanan ang lugar na yon at tumuloy sa iba. Kung iisipin natin, sa ganitong kaparaanan kumakalat ang magandang balita. Sino nga sa atin ang nakakaalam sa mga kaparaanan ng Diyos Ama? Totoo ang sinasabi sa salita ng Diyos na lahat ng bagay ay gagamitin ng Diyos
para sa kanyang kalooban. Ang mga masamang mga pangyayari ay ginagawang biyaya ng Diyos para sa mga naniniwala at sumusunod sa Kanya. Kapatid, tingnan naman natin ang inggit na naramdaman ng mga Hudyo na nagtulak sa kanilang usigin sina Pablo. Di mo ba napapansin, kapatid, na laging ang bilang ng mga tao ang nangingibabaw sa mata ng tao? Kapatid, mag-ingat tayong sumunod sa ganitong pag-iisip. Ang mahalaga sa mga paniniwala ay kung ito ay totoo at hindi kung marami ang naniniwala. Aanhin natin ang paniniwalang maraming sumasang-ayon kung ito naman ay mali. Ganito ang ginagawa ng mundo ngayon. Hindi ibig sabihin na marami ang naniniwala ay ito ang tama at ayon sa kalooban ng Diyos. Sa panahon ngayon, ang ganitong inggit ay makikita rin natin sa pagitan ng mga iglesia. Nagpapataasan sila ng dami ng naniniwala at ginagamit nila ito upang ipagmalaki ang kanilang iglesia. Tandaan natin, kapatid, na di tayo nakikipagkompetensya sa iba't ibang iglesia. Iisa ang puno ng lahat ng totoong iglesia, ang Panginoong Hesus lamang. Kapatid, ipagdidiinan ko dito ang salitang totoo. Iisa ang puno ng lahat ng totoong iglesia. Dahil marami sa iglesia ngayon ay malayo kay Jesus. Walang dahilan ang anumang inggit sa pagitan ng iba't ibang iglesia kung ang puno nilang pareho ay si Jesus. Basahin natin. Sina Pablo at Silas sa Berea. Kinagabihan, pinapunta ng mga mananampalataya sina Pablo at Silas sa Berea. Pagdating nila roon, pumunta sila sa sambahan ng mga Hudyo. Mas bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea kaysa sa mga taga-Tesalonika. Gustong-gusto nilang makinig sa mga itinuturo ni na Pablo at araw-araw nilang sinasaliksik ang kasulatan para tingnan kung totoo nga ang mga sinasabi ni na Pablo. Marami sa kanila ang sumasampalataya, kabilang dito ang mga Griegong babae na kilala sa lipunan at mga Griegong lalaki. Pero nang marinig ng mga Hudyo sa Tesalonika na nangangaral si Pablo ng salita ng Diyos sa Berea, pumunta sila roon at sinulsulan ang mga tao na manggulo. Kaya inihatid ng mga mananampalataya si Pablo sa tabing dagat. Pero sina Silas at Timoteo ay nagpaiwan sa Berea. Ang mga taong naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Athens. Pagkatapos, bumalik sila sa Berea na dala ang bilin ni Pablo na pasunurin sa kanya sa Athens sina Silas at Timoteo. Tingnan ulit natin ang mapa upang mas makita natin ang kanilang paglalakbay. Sundin ulit natin ang asul na linya. Mula sa Neapolis, binaybay ni na Pablo at Silas sa mga bayan ng Amphipolis, Apollonia at Thessalonica. Nagturo sina Pablo sa Thessalonica at pagkatapos ay tumuloy sa karatig bayan ng Berea. Dahil sa panggugulo ng mga Hudyo sa Berea, tumuloy si Pablo sa Athens. Nakakagalak mabasa na ang mga taga-Berea ay marunong manaliksik kung totoo nga ang kanilang naririnig sa pagtuturo ni Pablo. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, ito ang dapat nating panghawakan. Huwag tayong basta-basta maniwala sa ating mga naririnig at nababasa sa panahon ngayon. Napakaraming iba't ibang kaisipan at paniniwala ang inilalahad ni numan. Sa lipunan,
sa ating mga komunidad at sa mundo ng social media ngayon. Hindi lahat ng nakikita at naririnig doon ay totoo. At paano naman natin matututunan mangilatis kung ano ang tama sa mali? Dito natin makikita ang kahalagahan ng pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. At katulad ng nangyari sa ibang lugar, may mga hadlang sa patuloy na pamamahagi ng magandang balita. Sinundan sila ng mga Hudyo na nanggaling sa Thessalonica at nanggulo rin sa Berea. Sa isang banda, ginagamit ng Diyos sina Pablo at Silas na maghasik ng binhi. At kapag nakapaghasik na sila, pinapupunta na sila sa ibang mga lugar para maghasik muli sa iba namang lugar. Ang mga nahasikan ay palaging nagkakaroon ng bunga ng mangilang mananampalataya. At ito naman ang siyang nagpapatuloy sa pagpapalaganap ng magandang balita sa lugar nila. Di mo ba nakikita, kapatid, na tayo ang tinutukoy ko na ilang mananampalataya na dapat magpalaganap ng magandang balita sa ating lugar? Mapapansin din natin na mangilang beses nang nalagay sa panganib sina Pablo. Pero sa tuwing mangyayari ito, hindi sila pinababayaan ng banal na espiritu. Sila ay binibigyan ng proteksyon laban sa kanilang mga kaaway at patuloy na natutugunan ang kalooban ng Diyos na maipamahagi ang magandang balita sa mga tao. Basahin natin. Nangaral si Pablo sa Athens. Habang naghihintay si Pablo kina Silas at Timoteo sa Athens, nakita niyang maraming Diyos-Diyosan doon at lubos niyang ikinabahala ito. Kaya pumasok siya sa mga sambahan ng Hudyo at nakipagdiskusyon sa kanila at sa mga hindi Hudyo na sumasamba rin sa Diyos. Araw-araw pumupunta rin siya sa plaza at nakikipagdiskusyon sa sino mang makatagpo niya roon. Dalawang grupo ng mga tagapagturo ang nakikipagtalo kay Pablo. Ang isa ay tinatawag na mga Epikureo at ang isa naman ay mga Estoiko. Sinabi ng ilan sa kanila, ano kaya ang idinadaldal ng mayabang na yan? Ang Athens ay kilala sa mundo na pinagmula ng filosofiya at iba't ibang uri ng kaisipan. Pinahahalagahan nila ang kaalaman na sa kanilang pananaw ay ang pinakamataas na mithiin ng tao. Kapatid, aaminin ko sa inyo na di ko alam kung ano ang Epikureo at Estoiko. Sa aking pagsasaliksik, ang Epikureo ay naniniwalang ang kasiyahan ng katawan ang pinakamataas na layunin ng buhay. Hindi ito nalalayo sa paghahanap ng makamundong kasiyahan para sa katawan ng tao. Ang Estoiko naman ay naniniwalang ang pinakamataas na layunin ng tao ay karunungan, kaalaman, malalim na pangunawa at lohika, at di gaanong nagbibigay ng halaga sa emosyon. Ilan lamang ito sa mga filosofiya na karaniwang pinagdedebatehan ng mga tao sa Athens. Mayroong naniniwala sa isang Diyos, mayroong naniniwala sa maraming Diyos, may paniniwala na ang sarili ang dapat manguna sa buhay ng tao, mayroon ding mga salungat sa pananaw na ito. Para sa mga tao sa Athens, bukas ang kanilang pag-iisip sa lahat ng uri ng kaisipan. Para sa kanila, walang masama sa iba't ibang paniniwala kung kaya nilang panindigan at ipaliwanag ang kanilang mga pananaw. Kapatid, kung ang pangunahing layunin ng tao ay ang kasiyahan ng katawan, alam nating mga Kristiyano na ito ay kasalanan. Karamihan sa nagbibigay saya sa pamamaraan ng katawan
ay kung tawagin ay lusts of the flesh. Pagtatalik, panginginom, pagkain ng sobra-sobra, ilan lamang ito sa mga gawain ng isang Epikureo. Para naman sa mga Estoiko, maaaring maayos ang kanilang pamumuhay dito sa mundo at ang kamatayan ang katapusan ng kanilang buhay. Ngunit ano naman ang kanilang kahihinatnan sa oras ng kanilang kamatayan? Aanhin niya ang lahat ng kaalaman sa mundo kung wala silang kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Basahin natin. Ang sabi naman ng iba yatang Diyos ang pinapangaral niya. Ganoon ang sinabi nila dahil nangangaral si Pablo tungkol kay Jesus at sa kanyang muling pagkabuhay. Isinama nila si Pablo sa pinagtitipunan ng mga namumuno sa bayan na tinatawag na Areopagus. Sinabi nila sa kanya, "Gusto naming malaman ang bagong aral na itinuturo mo. Bago kasi sa aming pandinig ang mga sinasabi mo. Kaya gusto naming malaman kung ano yan." Sinabi nila ito dahil ang mga taga-Athens at mga dayuhang naninirahan doon ay mahilig magdiskusyon tungkol sa mga bagong aral. Bukas ang isip ng mga taga-Athens dahil kakaiba ang itinuturo ni Pablo. Para sa kanila, ang ganitong pagkakataon ay nagpapalawak sa kanilang pag-iisip. Kaya naman nang marinig nila ang magandang balita, nagpakita sila ng interes. Hindi dahil gusto nilang maniwala, ngunit sapagkat ito ay bagong kaalaman. Ganito ang nadatnan ni Pablo sa Athens. Wala man silang nararanasang pag-uusig, ngunit ang kailangan nilang gawin ay ipakilala ang katotohanan ni Hesukristo sa mga taong naniniwala sa iba't ibang kaisipan. Paano kaya nila makukumbinsi ang mga tao na maniwala sa magandang balita? Kapatid, tandaan natin na ang iniatas sa atin ay magbalita ng magandang balita. Kaya naman kailangan nating masiguro na alam natin ang ating ipinamamalita. Siguruhin natin na tama ang ating pagpapaliwanag. Siguruhin natin na ang ating pamumuhay ay alinsunod sa kalooban ng Diyos. At nang sa ganon, ay makita ng mga tao na tayo nga ang ilaw at asin ng mundo. Kapatid, huwag nating alalahanin kung maniniwala ang mga tao. Bukod tanging Diyos Ama lamang ang nagbubukas ng puso, mata at tenga ng tao. Ang sa atin ay magpamalita lamang. Basahin natin. Kaya tumayo si Pablo sa harapan ng mga tao roon sa Areopagus at sinabi, "Mga taga-Athens, nakita kong napakarelihiyoso ninyo. Sapagkat sa aking paglilibot dito sa inyong lungsod, nakita ko ang mga sinasamba ninyo. May nakita pa akong altar na may nakasulat na ganito, "Para sa hindi nakikilalang Diyos." Itong Diyos na inyong sinasamba na hindi pa ninyo kilala ay ang Diyos na aking ipinapangaral sa inyo. Siya ang lumikha ng mundo at ng lahat ng narito. Siya ang Panginoong nagmamay-ari ng langit at lupa, kaya hindi siya nakatira sa mga templo na ginawa ng mga tao. Hindi siya nangangailangan ng tulong mula sa tao dahil siya mismo ang nagbibigay ng buhay sa atin, maging ng lahat ng pangangailangan natin. Dito ay ipinakita ni Pablo sa atin ang kanyang paraan para mas katanggap-tanggap ang magandang balita sa mga tao. Dahil alam niyang ang karamihan ng mga tao ay naniniwala sa mga Diyos-Diyosan, tinukoy ni Pablo ang hindi nakikilalang Diyos. Naiintriga sila sa mga bagay na di pa nila naririnig at nalalaman,
Kaya naman, ito ang ginamit ni Pablo para ipaliwanag ang paukol sa Diyos Ama. Ang pagsasalaysay ni Pablo paukol kay Jesus ay maaari ding maging turo sa atin sa kasalukuyan. Alam ba natin na ang Diyos ang lumikha ng mundo at lahat ng bagay sa mundo ay kanyang pag-aari? Alam ba natin na ang Diyos ay di nangangailangan ng tulong mula sa tao at siya mismo ang nagbigay ng buhay sa ating lahat? Alam ba natin na lahat ng ating pangangailangan ay nagmumula sa Kanya? At ito ay isang biyaya na di natin karapat-dapat na matanggap bilang mga makasalanan? Kapatid, ganito ang dapat nating isipin sa ating pagbabasa nito. Tingnan natin ang ating sarili at tanungin ng tapat kung ganito nga ang ating paniniwala paukol sa Diyos. Basahin natin. Mula sa isang tao, nilikha niya ang lahat ng lahi at ipinangalat sa buong mundo. Noon pa'y itinakda na niya ang hangganan ng tirahan ng mga tao at ang panahon na sila'y mabubuhay dito sa lupa. Ang lahat ng ito'y ginawa ng Diyos upang hanapin natin siya at baka sakaling matagpuan natin siya. Pero ang totoo, ang Diyos ay hindi malayo sa atin. Dahil sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, tayo'y nabubuhay at nakakakilos. Katulad din ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya. Ituloy nating isipin na para sa atin ang salaysay ni Pablo at hindi lang para sa mga taga-Athens. Alam ba natin kapatid na lahat tayo ay nilikha ng Diyos at nangangahulugang anak tayong lahat ng Diyos? At ang kagustuhan ng Diyos ay hanapin natin siya sa ating makasalanang pamumuhay sa mundo. Kung alam natin to, ano naman ang ginagawa natin sa ating buhay? Tayo ba ay naghahanap sa Diyos? Tayo ba ay naniniwala sa kanyang bugtong na anak na si Hesukristo? Tayo ba ay namumuhay ayon sa kanyang mga kautusan? Basahin natin. Dahil tayo nga ay mga anak ng Diyos, huwag nating isipin na ang Diyos ay katulad ng Diyos-Diyosang ginto, pilak o bato na pawang imbento ng isip at kamay ng tao. Noong una, nang hindi pa kilala ng mga tao ang Diyos, hindi niya pinansin ang kanilang mga kasalanan. Ngunit ngayon, inuutusan ng Diyos ang lahat ng tao sa lahat ng lugar na magsisi at talikuran ang kanilang masamang gawain. Sapagkat nagtakda ang Diyos ng araw kung kailan niya ipapataw ang kanyang makatarungang hatol sa lahat ng tao rito sa mundo sa pamamagitan ng taong kanyang pinili. Pinatunayan niya ito sa lahat nang buhayin niyang muli ang taong ito. Narito ang nakakatakot na balita para sa ating lahat. Dito inilatag ni Pablo na ang ating kasalanan ay hahatulan pagdating ng panahon. At ang hahatol sa ating lahat ay ang taong binuhay muli ng Diyos sa kamatayan, na walang iba kundi si Hesukristo. Ito ang dahilan kung bakit ipinadala ng Diyos Ama ang kanyang anak para magkaroon ng kaligtasan ng tao sa kanilang mga kasalanan. Tandaan natin kapatid na hindi natin kakailanganin ang magandang balita kung walang masamang balita. Hindi natin kakailanganin ang kaligtasan kung walang kaparusahan ang ating mga kasalanan. Basahin natin. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, pinagtawanan siya ng ilan. Pero sinabi ng iba, bumalik ka uli rito.
dahil gusto pa naming makinig tungkol sa mga bagay na ito. Pagkatapos, umalis si Pablo sa kanilang pinagtitipunan. May ilang lalaking kumampi kay Pablo at sumampalataya kay Jesus. Ang isa sa kanila ay si Dionysius na membro ng Areopagus at ang babaeng si Damaris at may iba pa. Ang pagkabuhay muli ni Jesus ang naging tanda na siya nga ang Mesayas ng Diyos Ama. Siya na nag-alay ng kanyang sarili upang mamatay sa krus bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. At dahil ito ay ginawa ni Jesus para sa atin, ayon sa kalooban ng Diyos Ama, binuhay siyang muli at ngayon ay nakaupo sa kanan ng Diyos Ama sa langit. Mababasa natin dito na ang iba ay pinagtawanan si Pablo. Ngunit mayroon ding naniniwala tulad nila Dionysius at Damaris. Hindi malayo na malaking grupo ng tao ang kinakausap ni Pablo, ngunit magkaroon lamang ng isang sumampalataya. Ito ay ikinagagalak ng langit para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Sa ating pamamalita ng magandang balita, huwag nating indahin ang mga insulto at pagbabatikos at pagdedebate ng mga tao. Matuwa tayo na ginagamit tayo ng Diyos para sa kanyang mga kaparaanan. Tayong lahat ay mga alipin ng Diyos at ang ating pagsisilbi sa Kanya ay nararapat lamang. Tayo ay naninilbihan dahil tayo ay naniniwala at nagmamahal sa Panginoong Hesus. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan mo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa 17 kabanata ng Gawa. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay Kristiyano ngayon.